Ikinababahala ngayon ng pamunuan ng Pabella Hospital ang mga ligaw na balang bumaksak sa loob mismo ng pagamutan. At habang iniimbestigahan ang pinakahuling pangyayari niyan nitong pagsalubong sa bagong taon, inaasikaso na raw ngayon ang paglilipat ng ospital sa compound ng Department of Health. Nakatutok si Cesar Apolinario. Bukod sa mga ligaw na balang pumapasok sa loob ng Pabella Hospital tuwing magpapalit ang taon, banta na rin daw sa seguridad at kaligtasan ng mga pasyente at empleyado ang mismong kapaligiran ng ospital. Katabi lang kasi ng Pabella ang mga illegal settler at Central Market kung saan ilang beses na ring nagkasunog. Muntik na raw madilaan ng apoy ang mismong main building kung saan kadalasang may naa-admit na halos 300 ina. Pader lang din ang pagitan ng ospital sa estasyon ng pulis at ng Manila City Jail. Sa compound ng ospital pangaraw tumatakbo kapag may pumugang preso. At tuwing may riot, pumapasok daw sa compound ng ospital ang mga armas gaya ng pana at iba pang matutulis na bagay. Before, ang ginagawa namin, na-advise namin, sarado yung mga bintana para at least hindi pumasok yung ano. Kasi before, hindi naman talaga ito hospital. Parang historicized garrison ng mga Japanese noon. Hindi rin daw ligtas ang Pedia Ward dahil magkakatabi lang ang mga gusali rito. Sa Pedia Ward, aksidenteng bumagsak ang ligaw na bala madaling araw itong 1 ng Enero. Muntik na ito ikinamatay ng 2 taong gulang na pasyenteng natutulog sa crib. Mismong DOH na ang umaasikaso ng kaso. Inaayos lang daw ang kaukulang dokumento para ma-turn over sa pulisya ang ligaw na bala. Pero ang magandang balita, inaasikaso na rin ang paglilipat ng Pabella sa compound ng DOH. May balak na rin ng Department of Health ilipat ng bagong lokasyon ang Pabella. Hindi dahil dun sa mga inuulan siya ng mga ligaw na bala, kundi para mapaganda pa yung ospital at mas maraming mga kababaihan na mapagsilbihan. Ang pulisya iniintay lang ang pagpunta ng kinatawan ng DOH para gumulong ang investigasyon at para matukoy ang nagpaputok ng baril. Tiniyak naman ng MPD na nagsagawa sila ng gun taping sa mga pulis na may hawak ng 9mm at caliber 45 na service firearms. Ang DJMP may direktiba ring selyuhan ang lahat ng service firearms ng mga jail guards sa Manila City Jail. I-report natin sa police station, dalhin yung ebidensyang kanilang nakalap para maimbestigahan at may turn over natin or mo process yung ebidensyang nakuha. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras.